Ating nausapin ngayon sa ating lipunan ang tungkol sa mga POGO o Philippine Offshore Gaming Operators. Kung nakabubuti ba ang mga ito sa ating bansa o nakasasama? Dali-daling nag-alisan ang daan-daang taong ito nung sinalakay nitong Martes ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang isang compound sa Porac, Pampanga. Dami no? Ang lugar itinuturing na most notorious illegal POGO scam farm sa bansa. Dito, kalaboso ng mga otoridad ang mahigit 100 mga dayuhan na sangkot di umano sa samut-saring cyber scam o pambubudol online. Hindi lang siya scam farm, kidnapping hub pa po siya. Na-rescue rin ang ilang mga biktima di umano ng human trafficking. Napag-alaman namin na siya po ay namayapan na siya daw po ay crinimate, kaya hindi namin mahanap ang kanyang katawan. There were instances na may nakikita kami mga dead bodies na nakakalat sa mga karsada. Imagine 60 bodies yung nandito. May scam city sa border ng Myanmar tsaka Thailand. Yung pala dito sa Pilipinas. Ang dami na rin. Ilang araw matapos ang raid, tahimik na ang lugar. Hanggang nito lang Huwebes ng gabi, sa loob ng madidilim na kwarto. Hello! Hello! May naaninag. Hey! Tututukan ba rin? Hello! Lalaki na base sa kanyang kilos, humihingi ng saklolo. Wait! Ang nagpapa-rescue, Chinese national na nakakulong mula sa isang kwarto sa 3rd floor. But no response. Ang building nakakandado, kaya ang mga pulis gumamit pa ng bolt cutter. Sa paggalugad pa ng mga operatiba sa mga silid ng iligal na POGO, ano pa kayang madidilim na sikreto ang mabubunyag? Nito lang nakaraang taon, sa dokumentaryong Secret Slaves, nakapanayam ko ang mga Pilipinong naging biktima ng human trafficking at illegal detention na na-rescue mula sa bansang Myanmar, kung saan sapilitan daw silang ginawang mga scammer o mambubudol. Akala ko CSR ang trabaho, customer service representative. Ngayon, doon ko nalaman na sinasabi nila sa akin na hindi ganoon ang trabaho. Ang trabaho doon is scam. Anong reaction mo, Ray, nung sinabi sa'yo na ang trabaho dito, scam din? Nalaman ko na lang po sa mga kasamaang Pilipino po. Sabi ko, ayoko magtrabaho. Sinabihan nila ako now, this is Myanmar. There's no government here. We control this area. We can kill you. As sinasabi ng kumpanya, damihan nyo yung maluloko ninyo. Dahil kung hindi, paparusahan kayo. Hampas, Sadya. sipa, kung ano-ano yung hinahampas sa akin, keyboard, may kahoy, may bakal, may latigo. Ang ganitong kalakalan, hindi na lang pala nangyayari sa ibang panig ng Asya, Kamay sa ulo ha! kundi narito na mismo sa ating bansa. Nagbabalat kayo bilang mga operator ng online gambling o mga POGO o Philippine Offshore Gaming Operators na tinatawag na rin ngayong IGL o Internet Game Licensee. Sa mga nakalipas na taon, parang kabuting nagsulputan ng mga POGO sa ating bansa. Karamihan nasa Luzon. Sa kabuang bilang sa ngayon, hindi bababa ng mahigit 200. At sa bilang na yan, 60 lang ang may lisensya. Karamihan, wala. Ibig sabihin, illegal. Katulad ng narito sa Porac sa Pampanga. Na nito lang linggong ito, ni-raid ng PAOK o ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. May scam city sa border ng Myanmar tsaka Yes, ma'am. Thailand. Yung pala dito sa Pilipinas. Yun Ang dami na rin. Kala natin, ma'am, tayong biktima sa ibang bansa. Oo.
Kasi nagre-rescue din kami dyan, ma'am, sa Myanmar, sa Thailand. But nung ito lang, siguro, kung mga 2 years ago, nalaman natin na meron na pala sila mga... Operations din dito. Ganun din Yun ang nga ho yung ginagawa. tanong paano ho nangyari na nakatayo ho sila ng mga ganitong mga negosyo dito na meron palang mga illegal na hong mga ginagawa? Hindi naman basta susulpot yan. Biglang may nakatayo na kaagad dyan. Ayon kay Undersecretary Gilbert Cruz ng PAOK, nagsimula ang lahat nung may nagpadala sa kanila ng video ng mga taong tinutorture. Gaya ng kuhang ito kung saan kita ang lalaking paulit-ulit na hinahampas ng isa pang lalaki gamit ang bakal. Ang babaeng ito naman, sinakluban sa mukha at paulit-ulit pang pinagsusuntok sa hita. Kalaunan, na-trace na mga otoridad na ang mga torture video kuha sa loob ng 10 ektaryang compound na ito dito sa Porac, Pampanga na pagmamay-ari ng kumpanyang Lucky South 99. Kaya agad ikinasa ang raid sa linggong ito. Pero ang operasyon tila natimbrehan. Patakas na sila eh. Nung sa-serve kasi namin yung warrant, biglang nagpulasan, ma'am. Yung nasalubong na lang namin, yun ang nakuha namin. Sa target na 1,000, ang na-rescue lang 159 foreign nationals at 36 na mga Pilipino. Kabilang na ang 7 Pilipinang illegal daw ditong idinitine. Ngayon, kakamadali nila, ma'am. Iniwan nila yung mga ibang torture victims na nandito. Ilang oras lang matapos ang raid, Oy, sino yan? Sino yan? Oy! Ay, nakaposas yan? Sir, nakaposas, sir. isang lalaking nakaposa sa kama ang humingi ng tulong sa mga otoridad. Ang lalaki, uhaw at gutom, may black eye at malalaking pasapa sa kanyang braso at likod. Nakidnap siya June 3. Merong nakatutok na patalim at pinipilit nga po siyang mag-scam. Ayaw niya. Dahil ayaw niya, pinusasan siya, pinagpapapalo siya. Ang Pogo Hub sa Porac di umano, pugad din daw ng sex trafficking. May isa po kaming video doon, hindi namin pinakita kasi medyo maselan. Isang hubot-hubad na foreign national na pinagsasayaw at binibenta online, on bidding. Samantala, dahil may nakarating na ulat sa mga otoridad na may mga naririnig pa silang sigaw mula sa mga silid sa compound, ang mga tauhan ng PAOK at ng CIDG binalikan ang lugar nito lang Huwebes. Hello! Hello! At doon, nakita nilang dumungaw sa isa sa mga bintana ang isang lalaki. You wait! Wait, wait! Tututukan na ba rin? Isang Chino, humihingi ng saklolo. 把我关到这个屋子里， I got bored. 把我一个，把我关到这个屋子里。就你一个人关在里面。对， He said only himself. 背啊、胳膊上都有。现在胳膊上的还看得到，背上面我不知道，我看不到。 He said like maybe before someone hit her, so still have some bruises. He said like for the past 2 days he has been screaming, but no response. Ang building nakakandado, kaya ang mga pulis gumamit din ng bolt cutter. Hanggang napasok nila ang kwarto kung saan ikinulong ang lalaki na hubad at punong-puno ng pasa sa katawan. He said, rescue me. Like he was beaten up. You're safe. You're safe. You tell him you're safe. 放心了，你现在已经 You're the police. 他们还会过来打我吗？不会。He asked whether they were still beating. I said no. No more. Ayon sa kanya, 10 araw na siyang nakakulong sa kwartong ito. Yung ibang torture victims na nakita natin, pare-parehas naman po ang storya. Hindi sila nakakaabot sa kota nila. At ginugulpi sila, sinasaktan sila. At hindi sila pwedeng tumakas. Hindi. Kapag po ikaw ay foreign national, nagsugal ka sa mga casinos dito, hindi ka na makapagbayad, ibebenta ka po nila sa mga scam
farms na mga yon. This has Nakaposa been sila. going on for mga period of ilang months or years na po. you said. Years na po ito eh. Sabi niyo mas malaki pa to sa Bamban. Oo. Ilang Mga 3 beses po. 3 times bigger. Nito lang Biyernes, nilibot ko ang Lucky South 99 sa Porac. Sa 10 ektaryang lupa, may 46 na buildings. Kapansin-pansin ang mahigpit na seguridad sa compound. Meron silang yung barbed wire, yung razor wire, parang garrison na. Hindi ka pwedeng tumakas. Kwento ng mga nakaka-survive kasi sa ganitong mga lugar, katulad ng mga kababayan natin dun nga sa Myanmar at Thailand, yung tinatawag nilang Scam City, hindi ka basta-basta makakatakas. Mukhang ganun din dito kasi tingnan mo, so stricto sila. Kailangan ng ID bago makapasok. May mga alaga silang aso. Nangyayari dito, hindi lang ito workplace, kundi dito na rin nakatira yung mga worker ng mga pogo. Stay in sila, meron silang mga supervisor, hindi sila talaga malaya na magawa kung ano yung gusto nilang gawin kasi binabantayan yung kanilang bawat galaw. Gumagana pa yung aircon, hindi nila napatay. Oh. May mga sampay silang mga damit. Ang nakakapagtaka lang dito, nasa sentro ito eh. Malapit lang sa Angeles at Porac. Parang subdivision pa nga yung kinaroroonan nitong pogo na to. Walang kamalay-malay siguro yung mga kapitbahay dyan na kung ano-ano na palang mga illegal na activities yung nangyayari sa mga loob ng opisinang ito. Totoo niyan, kung hindi lang na ano yan, hindi namin talaga alam yan. Ang mga nadakip na mga dayuhan, mga Chinese, Vietnamese, Malaysian at Burmese nationals, narito ngayon sa holding facility ng PAOK. Isa sa ilalim sila sa immigration inquest bago tuluyang ipa-deport sa kani-kanilang mga bansa. We didn't live there. We didn't work here there, and we just sit on the car. Ang isa sa kanila, ang Chinese national na na-rescue sa 3rd floor. Eksklusibong nakapanayam ng aming team. Itago natin siya sa pangalang Peter. Ayon sa kanya, iniwan niya ang trabaho niya sa China dahil may kaibigan siyang nakapagsabi na mas mataas ang sahod sa Pilipinas. Noong pumasok ako, di ko pa alam. Wala naman sinabi sa akin na ipapakilala ang may-ari. Sinabi lang niya sa akin na sumama sa kanya para mag-usap ng harapan. Hindi siya stocks, hindi rin siya lottery. Love scam. Maraming binigay sa akin na dokumento para basahin. Tapos binabasa ko lang. Habang binabasa ko, napapansin ko na may mali. Pero si Peter, hindi na nga raw nakakatanggap ng sahod, sinaktan pa ng kapwa niya Chino. Grabe yung pambubugbog. Hindi na nga ako makalakad nun. Natakot at masakit. Ramdam ko nga na mamamatay na ako nun. Sa gitna ng aming shoot sa Porac, lumapit ang lalaking ito sa mga pulis. Nagpakilalang security guard ng na-raid na Pogo compound. Siya ang 34 anyos na si Jasper, tubong sablayan sa Oriental Mindoro. Ayon kay Jasper, nagtago siya sa isang banyo nung narinig niya ang raid. Hindi naman po alam namin na may raid na po. Sa takot din naman po. Ginawa na muna namin yung pesto namin. Kanya-kanya kaming sibatang tatlo. Nagtago po siya. Within 3 days po, nakasurvive naman po. Nito lang daw Pebrero nung pumasok si Jasper bilang security guard ng Pogo. Di umano, hindi niya alam ang mga krimeng nangyayari sa loob ng mga binabantayan niyang building. Ano alam ko din sir, internet gaming yung sa taas. Pumapasok ba kayo dito sa mga loob? Hindi, bawal po yan. May mga sarili-sarili po nga yan. Mga guardia. Mababawal naman sa namin dito, 5:33 lang isang araw namin dito. Lagi trabaho para sa pamilya. Makukulong ka pa papa, sabi na ako. Matagal ko na rin kasi nakita ko sir. 8 years na. Sabi niya na, ulong taon na kay Papa, ulong taon tayo di magkikita, tapos ganun pa mangyayari sa'yo. Philippine Offshore Gaming Operators o POGO in short, sa madaling salita, online sugalan. Itinayo ng mga dayuhan, winelcome sa ating bansa nitong mga nakalipas na taon. Bakit nga naman hindi? Gayong malaking pera at maraming trabaho ang hatid nila. Ayon sa PAGCOR o ang Philippine Amusement and Gaming Corporation, 2003 pa talaga nagsimulang mag-operate ang mga pogo sa ating bansa. Taong 2016, sa ilalim ng Duterte administration, sinimulan itong i-regulate. Yung pogo na yan, insofar kami dito, malinis yan. Laro yan para lang sa kabila. But it employs something like 20,000 dito sa Maynila. Para
Para sa taong 2023, 5.2 billion pesos ang naipasok daw sa ekonomiya ng Pilipinas ng mga legal na pogo industries. Karamihan sa mga parokyano nito, Chinese nationals. Illegal po ang sugal sa China. Kaya actually itong mga pogos na to, they are moving overseas. Ang pangako ng pogo, makapagbigay ito ng maraming trabaho para sa mga Pilipino. Well, they provide employment. Halimbawa, may mga shuttle nila, may mga drivers yan, may mga food providers yan, may mga nagpaparent ng mga bahay, may mga call centers tayo that cater to them. So, ang employed yan, mga Pilipino na. Dati ho kasi pag sinabing pogo, wow, pera yan. Maraming trabaho ibibigay sa mga Pilipino. Malaking dolyar ang ibibigay sa ekonomiya. Wala ho tayong kamalay-malay, may ganito pala ho mga nangyari. Yun ho kasi yung pangako dyan, di ba? Na maraming trabaho. Pero sa nakikita po namin, majority po, o sabihin na natin 85% na nagtatrabaho po rito, mga banyaga, 10% na naiiwan, ng mga Pilipinos, yan po yung mga sa maintenance, yan po yung sa laundry nila, yan po yung sa housekeeping. Gayunman, marami sa mga pogo hindi nakakabayad ng tamang buwis. Napaka-unfair, napaka-nega na nila sa ating bansa. Ang laki nga ng pagkakautang ng mga pogo sa ating bansa in the form of taxes. May nabisto ring posibleng torture chamber sa isang pogo sa Pasay. At sa mga sumunod pang taon, unti-unti nang sumingaw ang baho ng mga iligal na pogo sa bansa na napag-alamang ang iba, ginamit pang kidnapping at cybercrime hub. July 2023, sa Las Piñas City, isang pogo hub ang ni-raid na pugad di umano ng mga scam gaya ng fake shipping, fake online charity, fake shopping websites, at iba pa. 1,534 na mga Pilipino at 1,190 na mga dayuhan ang na-rescue mula doon. Bukod sa mga iligal na gawain sa loob ng Pogo Hubs, dati nang sinabi ni former Defense Secretary Delfin Lorenzana na nababahala sila sa mga lokasyon ng Pogo Hubs kaugnay ng ating national security. Makikita mo na yung siguro maraming tao dyan na palagi nandyan. It's very easy to for these people to siguro shift their activities to spying. Bago i-raid ng mga otoridad ang Pogo sa Pora, nauna na nilang sinalakay ang Pogo compound sa Bamban, Tarlac. Bukod sa magagara nitong villas, scam hubs, at naglalakihan pang mga tunnel, 875 na mga foreigner ang na-rescue. 6 sa kanila, kumpirmadong wanted pa sa China. Naging mainit din itong paksa sa di umano koneksyon dito ng sinuspinding mayor ng Bamban, Tarlac na si Alice Guo. Nung hindi pa siya mayor, nag-apply para sa letter of no objection sa municipal council. 2 sa mga kasosyo niya sa Zunyuan ay prime suspect sa pinakamalaking money laundering case sa Singapore. Kwinestyon ang citizenship ng mayor sa Senate hearing. Saan po yung bahay ninyo nung ipinanganak kayo? Hindi ko na po, Your Honor, hindi ko na po alam. Sino yung homeschool provider ninyo? Your Honor, ang teacher ko po si Teacher Rubilin. At lumaki po ako sa farm. Isa na rin po yung na-mention ko po nung nakaraan po na Senate hearing, si Teacher Rubilin po, nakasama ko rin po siya. Hanggang nagsimula ng magsuspetsa ang mga mambabatas kung si Mayor Guo nga ba ay espiya ng China. Ang daming lumalabas na mga outright lies o kaya inconsistencies at contradictions sa kanyang mga sinasabi at yung lumalabas sa mga dokumento mismo tungkol sa kanyang identity, pati yung nasyonalidad at actual existence ng pareho niyang mga magulang. Samantala, sa gitna ng patuloy na pag-iimbestiga sa Bamban Pogo at kay Mayor Guo, may bagong karakter na lumutang ang kapitan ng barangay ng San Vicente sa Bamban, si Kapitan Shandel. Ayon sa kanya, sinuspindi raw siya ni Mayor Guo sa pagkakapitan ng barangay dahil di umano pinigilan niya ang pagbili ni Guo ng lupa sa likod ng kanilang barangay hall na aabot ng 54 hectares. Yung lupa po na ito na ibinebenta po ni Oscar Rivera, doon po daw sa kaibigan ni Mayora. Sako po ng Cesar Dumento, sir. Buong kapatagan na to hanggang doon sa may
paanan ng bundok na yan. 1.5 kilometers so Clark na. Andiyan na po halos lahat ng mga pasyalan ng mga mayayaman. The law on ancestral domain is under Republic Act 8371, the Indigenous Peoples' Rights Act of 1997. The law says that the ancestral lands are community property. Hindi siya pwedeng ibenta. Nung tanungin namin ang leader ng mga indigenous people sa Barangay San Vicente, inamin nito na lumapit sa kanya si Mayor Guo patungkol sa lupa. Pero hindi naman daw ito binibili ni Guo, kundi gusto lang rentahan. Ang kinuha lang niya, maghanap siya ng konting paglagyan lang ng eskwela. Sinubukan naming hinga ng pahayag si Guo pero hindi siya nagpaunlak. Samantala, ang inaalam ng mga otoridad ngayon, sino ba ang nasa likod ng higanteng pogo sa Porac? Itong mga susunod na mga araw po siguro, makikita natin kung sino nga ba ang tunay na may-ari sa likod nitong Lucky South 99. At mabibigla ho ang sambayan ng Pilipino kung sino nga ba talaga nasa likod. Bukod sa pagtutugis sa dapat managot, ang PAOK patuloy na nangangamba na marami pang biktima ang nakakulong sa loob ng napakalawak na compound ng Lucky South 99, lalo na't hindi lahat nakakauwing buhay. There were instances na may nakikita kami mga dead bodies na nakakalat sa mga kalsada. Imagine 60 bodies yung nandito. So matitrace nyo? Yes ma'am. Ang nangyayari kasi pag nakuha namin yung picture ng dead body, and then mukhang Chinese, ko-coordinate namin sa embassy. And then malalaman namin sa embassy na may missing person pala sila. Meron po kayang tao ngayon dyan? Meron pa raw isang babae kagabi na parang mahina na yung boses and then bigla na lang nawala yung boses. Banda rito po yung dito? boses ng babae na mahina and then nawala na yung boses niya. Magandang gabi sa ating lahat. Nandito tayo ngayon para i-implement itong search warrant number 24-06. Kinagabihan sa bisa ng search warrant na mula sa Regional Trial Court ng San Fernando City sa Pampanga, pinasok na matauhan ng CIDG ang kwarto kung saan daw narinig ang boses ng babae. Sa loob, may nakitang mga cellphone, alahas at vault. Pero walang bakas ng kahit isang tao. Actually, walang pro Puro con siya. Dahil nga itong pogo, ang dinadala dito, krimen, human trafficking, prostitution, nakikipag-alyansa na sila sa mga local criminal syndicate. Dati na akong pumirma sa committee report ng Senate Committee on Economic Affairs na paalisin na ang pogos. Ang ganito kaorganisadong krimen na nakatago sa operasyon ng ilang pogo, nagkalat na sa mga mahihirap na bansa. Scam City na ngayon nga sumasambulat ng marami rin pala sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Buong akala natin nakabubuti sila sa ating ekonomiya at nakapagbibigay ng trabaho. Yun pala, sa kalaunan, naging sentro o pugad ng krimen at pambubudol. No more beating, no more beating. Ang nananahimik na bulkang Canlaon sa Negros Island, nito lang linggo, bigla na lang sumabog. Ikinagulat ito ng mga residente. Kamusta na kaya sila? Pakiramdam ng vlogger at hiker na si 30, he's on top of the world. Nitong weekend lang kasi, muli niyang naakyat ang pinakamataas na bulkan sa Kabisayaan, ang Mount Canlaon sa isla ng Negros. Sabi nila yung Hardin Sambalo is 6 kilometers away from the crater. Doon lang kami sa Hardin Sambalo. Parang naiiba talaga siya. Napakaganda. Sulit talaga yung experience. Sobrang magical sa feeling. Pero kung marating raw ang tuktok, lalong-lalo na sa crater o bunganga nito, ang view doon breathtaking.
isa siya sa mga destination ng mga adventure seekers, kaya maraming pumupunta sa crater. Kaya nakita ng management ng Mount Canlaon Natural Park na dapat i-regulate yung trekking papunta sa crater. Ngunit isang araw lang matapos ang hike ni Ferdy sa Mount Canlaon, nagulat siya sa pumutok na balita. Ang Mount Canlaon kasi biglang sumabog. Hello, fireworks, dili po. Nagkaroon tayo ng isang pagputok mula sa crater bandang alas 6:21 ng gabi. Tumagal ng 6 na minuto. Parang medyo makapal yung usok. Pero yun na yung last day namin na pauwi na din kami. Siyempre, surprise ako. Parang pinauwi lang tayo tapos yun yung mangyayari sa bulkan. Parang I felt so lucky na yung buong grupo is nakauwi ng safe. Ang paligid ng bulkan, inulan na may kasamang kidlat. Hanggang nagbuga na ito ng makapal na usok na umabot sa 5 kilometro ang taas. Pagsabog, sinundan ng ashfall. Ito ay naglabas ng mataas na konsentrasyon ng sulfur dioxide. Kaya ang mga bayan ng La Carlota at La Castellana sa Negros Occidental at Canlaon City sa Negros Oriental na nasa palibot ng bulkan, nabalot ng abo. Parang nakahilo. Kan tapukan og abo, tapos ako ang tanaw daot. Ang mga nakatira sa paanan ng bulkan, mas lalo raw hindi nakahinga ng maluwag nung ang pag-alboroto ng bulkan sinundan pa ng pag-ulan matapos ang 2 araw. Idaguubak. Ay, Sunod kasing umagos pababa ng bulkan ang lahar. Good. Suga. Wala ko suga, Lord. Lalat! Dito mo, dito! Dali na, Jill! Dali mo! Ang dating malinis na ilog, naging ilog ng lahar. At umapaw pa. Lord, in Jesus' name. Sa sitio Tamburong, sa barangay Biak na Bato, nasakop ng bayan ng La Castellana. Lord, please, Lord, kubiri, Lord, imo ni nga balay, Lord. Please silang mama, Lord, kubiri, Ang mga kalalakihang ito, pilit na isinalba ang motor na naipit sa mga inanod na kahoy. Damo ko nakita nga mga tao nga gadagan na sila tapos nagkahadlok na sila. Malakat na sila kay para mag-evacuate. Ang 85 anyos na si Lola Pila, dahil paika-ika ng maglakad, kinarga na ng mga barangay tanod. Kalakaw, kay pilit naman kayo ang persada. Ginit-bit na lang nila nga ako sinilas. Ang Department of Public Works and Highways sa La Castellana, magdamagang nilinis sa mga kalsadang nabalot ng abo. Simula po kami kanina ng mula alas 3, makapal masyado yung mud flow. Manghawid lang. Ang pamilya ng magsasakang si Carlita nanlumo nung binalikan nila ang kanilang bahay malapit sa ilog ng barangay Biak na Bato. Di naman kaabot sa tuwod pero hapit. Ang kanila kasing kusina, lubog sa lahar. Tapos gibutangan akong bato para nga makaano ko sa dapugan. Dili na ko, maabot na ako din hiyo. Na makapagluto na. Ang kanilang banyo, ito na lang ang natira. Kadilyan na lang na din, may na. Inaban na mong diri nga sa alamre, pagkaputol na nga lubong. Pero ipinagpapasalamat pa rin daw nilang wala ni isa sa kanilang pamilya ang nasaktan. Tuwa ko sa babaw. Nung ko daw mo, hawa na kuguro diri nga lugar. Magpulit lang ko sa bukid. Kung naglapit ka lang kayo ang ano mo pag nagbaha. Pero sa kalagitnaan ng shoot ng aming team, O sa kalayo akanay diri sa inyo ang balay dito sa Canlaon. Wala ko kabalo. Sa kalayo. biglang nagkagulo. Baha na po. Ang tubig kasi na may dalang lahar, muling rumagasa.
Dahil dito, ang Barangay Council at ang Highway Patrol Group agad nagsagawa ng monitoring sa ilog. Hindi naman natin masabi talaga na wag natin ikabahala, but prepare lang para sa ikabubuti din, ikaliligtas ng ating mga kasibarangay natin. Buti naman itong lahar hindi naman madulas, pero dagdagan na rin natin ng konting pag-iingat. Hindi lang mga kabahayan ang napinsala sa pagputok ng Mount Canlaon. Sir, manayod, daot kayo. Pati na ang mga taniman sa palibot ng paanan nito. Ang ilang lugar sa Canlaon City na itinuturing pamanding vegetable basket of Negros, nabalot ng abo. Kaya ang magsasaka mula Barangay Masulong na si Jessie, sumasakit ngayon ang ulo. Ang tanim niya kasing repolyo na nakatakda na sana niyang anihin sa katapusan ng buwan, nasira. Hindi naman di mapuslan. Daot kayo. Grabe yung abo dito sa akuang umbra. Mahalong taro ng repolyo. Salaman, sir. Adi na jud doy. Palit unta mapalit unta na ako untag sulod balay og ako ang mga fans kong mga estudyante kong mga bata ba. Naguol jud kayo. Galua gi haguan nimo og ubra na mamatay ra di ay. The local government unit have needs assessment. Sinisiguro na mabigyan sila ng mga assistance. Ang mga tourist spot malapit sa bulkan, pansamantala munang isinara sa publiko. Gaya ng Padudusan Falls na ganito na ang itsura ngayon. Kaya ang tindahan ni Leia na malapit sa waterfalls, wala ngayong kita. Wala nang turista. Mahirap po talaga, ma'am, kasi yun lang yung inasahan namin sa ngayon. Hindi kami nakatulog ng maayos kasi palagi ka nakikiramdam. Baka puputok na naman ulit. Ang Mount Canlaon, dito po nanggagaling ang tubig ng dalawang major rivers dito sa Central Negros. Ang area po na nakakover niya para sa supplyan ng tubig is 158,500 hectares. Isa sa malaking problema ngayon sa lugar, kawalan ng malinis na tubig. Di man kakasalot og may nagkuan, kay dali lang man po, inuras man magtubod. Yung tubig namin sa ngayon is contaminated. Kami ang nagsusupply ng drinking water to this affected barangay. Ang Mount Canlaon, ikatlo sa pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas. Sunod sa Mount Mayon ng Bicol at ng Taal Volcano sa Batangas. Una itong sumabog taong 1866. Sa paglipas ng mga taon, nakapagtala ito ng mahihinang pagsabog. May kumakalat din ngayong post online na ang pagputok daw ng Canlaon parang may pattern. Tuwing at-3 daw kasi ng Hunyo, tila nag-aalboroto ang bulkan. Katulad nung June 3, 2003, June 3, 2006, at ngayon naman, June 3, 2024. May paliwanag dyan ang FIVOX. Sa palagay po natin, coincidence lamang ito. Although, hindi lang po June, no? Ang huling pagputok ng bulkan, bago nitong June 3 na pagputok, ay noong December 2017. Pero isa na marahil sa pinakamalagim na pagputok ng Mount Canlaon. Nangyari August 10, 1996, kung saan nataon pa man ding nasa tuktok ng bulkan ang 3 mountaineers na doon na rin binawian ng buhay. I heard a very large explosion and it was rocks and ash plummeting down the mountain. In 1996, may 20 na katao na nag-safari papuntang crater at nung nandyan na sila sa crater, biglang pumutok. Kaya 3 ang namatay, isang British at saka 2 Pilipino na nakasama. Injured po ay 10 Belgians at saka 6 na Filipinos at may isa pang British na kasama. After about 10 seconds, the rocks started to catch up with me and I cowered with my rucksack on my back. My hands off my head, protecting me from the rock fall. The rocks were crashing down for about a minute. It was very hot and I couldn't breathe, it was suffocating me. That was very scary. Yung sky is very clear. In fact nga, nung sumabog yung bulkan, nakita ko pa yung puting, yung parang sa pressure cooker na gumagano'n. Isa sa mga namatay, ang dating presidente ng Negros Mountaineering Club Incorporated na si Neil. I was at my neighbor's house. Yung kapatid ni Neil pumunta sa akin. Naray, pumutok ang bulkan, ang Canlaon.
Nandoon si Kuyaya. O hindi kinabahan na kami ni Tatay Yak. O ito, ang the first night, nang dumating sila doon sa rainforest sa Canlaon, the actual, when Mount Canlaon erupted last August 10, 1996, siguro dito pa anak ko, dito pa, tinamaan na sila ng mga bato na bumabaga. So yan ang the worst na siguro ikinamatay niya. Na gusto mo, nandun ka, ma-comfort mo siya, ma-feel mo kung ano kanya pinifeel, malaman mo ano gusto niya. Pero wala eh. Ito ang actual na bag na ginamit ni Neil noong huling akyat nila. Kada magsakay ako ng jeep, siyempre maanuhan mo yung Canlaon. Talaga, I hate na Canlaon. Sabi ko sa sarili ko, I hate you. Oo, kasi kung hindi sa iyo, hindi namatay ang anak ko, di ba? So, that's my feeling. We're okay. You are always remembered until the end of our time. Love you. Hello. Samantala, dahil may pagbabadya pa rin ng muling pagsabog ng bulkan, nananatili ngayon sa mga evacuation area ang ilang residente. Kailangan po ang ating mga local government officials at ang mga pamayanan ay maghanda dahil sa hindi po natin alam kung anong pwede mangyari. Sa maraming panahon, sinasabi ng mga taga-Negros na ang Mount Canlaon ang nagsilbi nilang proteksyon sa mga nakaraang bagyo. Sa mataba nitong lupa, umaasa ang mga magsasaka. Sumasabog ng hindi inaasahan. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.